Good day, everyone. So this is our next infiltration model. This is Green Amp's infiltration model. So, brief history, we have two Australian scientists, Wilhelm Green and George Amp, were studying why some soils absorb water faster than others. Okay, so watching water seep into dry farmland, they notice a clear boundary between wet and dry soil, like a front advancing downward. Okay, so this inspired their sharp wetting front assumption, simplifying Darcy's laws into a workable equation. Okay, so sa mga hindi pa nakakaalam ng ano nating class, ito yung Darcy's law. Okay? Yan yung Darcy's law. Q is equal to negative K change in h over change in uh, z or horizontal distance. Okay? So let's see kung paano nila dinerive tong Green and Amps infiltration method. Okay? So Green and Amp wanted to predict how fast water soaks into dry soil. Okay, so yung rate daw. Okay? Rate ng tubig. This is a critical problem for agriculture and flood control. Kasi may times na kapag nagdidilig sila in agriculture class, masyadong inaabsorb ng tubig, masyadong mabilis maabsorb ng soil yung tubig. Okay? And dito naman sa flood control, 'di ba meron kasi tayong times na yung soil natin, hindi niya agad na-absorb yung tubig or may areas sa urban, na hindi nagbibigay ng chance para magkaroon ng infiltration. So, kailangan talaga 'to para sa flood control since ide-determine ng, infiltration model yung rate of infiltration para makapag-ready sila for flood control design. Okay? So, they started with Darcy's law. Ito, for flow through porous media. Okay? Porous media. Okay, so yung Darcy's law natin guys, ito, sorry. Ang Darcy's law natin ay Q is equal to the water flux. Flux is flow rate. Okay, so flow per unit area. Sorry, that's area. Okay, flow per unit area, that is cm per hour. K, saturated hydraulic conductivity. dH over dz. That's supposedly the symbol for partial differentiation. I forgot to edit it. Okay, so hydraulic gradient, change in head with depth z, or simply put, that is the change in height over the change in L or horizontal distance. Okay, let's move further. Okay, so to make Darcy's law tractable, they assumed, ito na, yung dun sa first slide natin kanina class, they assumed nga talaga na sharp wetting front daw. Okay, papakita ko mamaya yung sharp wetting front. Okay, so one, sharp wetting front, a distinct boundary separates saturated soil above from dry soil below. Okay, so we have a boundary. Ito yung sharp wetting front. Then next, uniform soil. Ito homogeneous properties daw. Okay, so yung assumption nila sa lahat ng soil na pagkukumpitan nila nito class, homogeneous. Okay, so same properties all throughout. Okay, hindi walang layers, hindi magkakaparehas na soil type, iisang soil type. Okay, and then three, constant suction. Okay, the wetting front has a fixed soil suction head. Okay, so we have a suction head or what we call a pressure head. Itong pressure head, ito yung P, that is your pressure over gamma or the unit weight. Okay, so P over pressure over unit weight, ito yung suction head. Ngayon, ang magiging ano nito, ito yung kung gaano ka lakas humigop ng tubig
yung sa may wetting front natin. Okay? Ito yun, yung suction head. Okay, so ganito yung ating ating wetting front class. Okay? So yung first figure natin diyan, this one. Okay, so this one. Okay, ito yung saturated water nating glass and that is your wetting front. Okay? So punta tayo sa next naman. Syempre ito yung initial initial ah na infiltration, okay? So pagka patak ng tubig, pagka yung presence ng tubig meron na, ito muna, okay? So the first one muna. And then next naman, we have this, okay? So ito yung mga detectors natin, tong wetting front detectors natin, tong dalawang to, okay? So once na na-reach na nung wetting front natin yung sa may detector, magkakaroon ng indicator. Okay? So dito part muna. Okay? So first, may tubig, bumaba, hindi niya pa na-reach yung ating sensor. And then next, after a while, yung tubig bumaba na. Kaya ito na yung na-saturate niya. Ito pa rin yung waterfront natin. Okay? Then, nagkaroon na ng indication na napunta na siya dun sa level na yon. Okay? So third, ito na yung fully saturated soil natin uh, at a definite time longer than an hour. Okay? Or days maybe. Okay? So we have this indicator up kasi nga fully saturated na yung soil natin up to those depths. Ngayon, isi-simplify natin to, class. Actually, hindi na tayo mag-simplify pala. Ipapakita natin yung simplification ni Green and Amps sa kanilang model. Okay? So yung nangyari kasi, bawa may tubig daw tayo. Okay? So may tubig tayo na nasa may above our saturated soil. Kaya isipin natin nga nasa taas siya ng soil natin. And then tong saturated soil, 'di ba sabi nung una, saturated soil above and dry soil below. Okay? So sabihin natin tong infiltration natin is bababa. Ay, itong tubig natin is bababa na. Okay, mayroon siyang height na h. Okay? May height siya na h. And then, itong tubig bumaba ng itong Z natin, yan yung change in Z for the infiltration. Okay? Ito yung papunta na sa ating wetting front. Okay? Bakit sinabing sharp wetting front kanina? Okay, so ganito kasi in class. Ito, class, irregular siya. Okay? This part is also irregular. And then, saka lang tayo magkakaroon ng regularities kapag fully saturated na yung soil. Pero what if hindi pa nga fully saturated yung soil natin? Okay? So, ang ginawa ni Green and Amps, inassume na nila, class, na this wetting front here ay straight. Okay? This wetting front ay one horizontal line, which is ito. Ito na yun. Okay? So, wetting front. Di ba sabi natin sa wetting front kanina nagkakaroon ng suction. Okay, so dito na yun. Okay, so mapupunta na yung tubig natin, yung tubig infiltrating the saturated soil. Siyempre, saturated yan kasi dyan yung first na malalagyan ng water. Okay? And then, tong water na to magkakaroon ng suction papunta sa ating wetting front and the wetting front will do the rest to the dry soil below. Okay, so ganyan yung model ng green amps natin. Okay? Yan yung simplification. Let's move to the figures. Okay? Figures natin na kinuha ni Sir sa book. Okay? So yung book natin, Hydrology and Floodplain Analysis, 4th edition by Bigent et al. Okay? So let's say we have an axis. Okay, itong axis natin, class, yung taas niya, dito is your moisture content, dito is yung Z. Okay, Z. Okay, we have an initial moisture content represented to you by theta. Theta I, that is initial moisture content. Okay, so ito yung niya, hanggang dyan siya. Okay? I mean, if papunta here, we have I initial and then denoting lang pababa,
to indicate na pababa yung ating pababa yung ating tubig. Then, this is our negative Z. Ang positive Z natin sa taas, so negative Z, bumaba siya, okay? Tapos, ito yung, yan. Okay? From the start class, we have an initial moisture content. And then, after magkaroon ng initial moisture content, syempre at a time, yung soil natin, magkakaroon na siya ng 100% saturation, which is, yan, moisture content at fully saturated. At time of fully saturated soil. Okay? Yan. Okay, hanggang dyan siya, class. Yan yung data natin dyan. Okay? Or moisture content. And then, yon. Okay? So, ito yung FS natin. So, that is the cumulative infiltration at at 100% saturation. Ito yung infiltration natin. Okay, ito yung infiltration. Tapos yung ating cumulative infiltration. Ito yung depth ng water natin na infiltrate. Okay? Ay, nag-infiltrate, sorry. Nag-infiltrate. So we have L. Tapos, let's say, ito. Alam niyo kung ano yung porosity, class? Yan yung ratio ng um, soil sa ating, I think that's the ratio of soil to our pores. And I think that's it. Uh, uh, just chat me if you do not know. Kasi I too am not sure. Basta ang pagkakaalam ko dyan, class, yan yung ating kapag 100% yung ating porosity, ibig sabihin punong-puno yung ating soil ng tubig. There are no voids. Okay? There are no voids sa ating water. Okay? Yun. Sabi dito, remaining void space is filled with air. I think in this course, no, sorry. Remaining void space is filled with water na. Okay, kaya ganyan. So, yeah. Ratio of interconnected void volume to total sample volume. O, tama. That is the volume of solids, ratio of volume of solids with the number of voids. Okay? So, ito yon. Ito yung ating N. Kapag 100% na yung class, ibig sabihin punong-puno na, wala nang airspace, ang voids dun sa ating soil, puno na ng tubig. Okay? And then, ito, MD, moisture deficit, moisture difference. Okay? So, syempre, alam nyo na yan. Moisture difference natin. Yung moisture content natin at saturated level minus your initial moisture content. Okay? So, ganyan yan. Then, we also have, sorry. May pangalan pala siya. Okay. This is the moisture profile at the moment of saturation. Ito yung class. Sorry. I forgot. Ito yung earliest time of infiltration. Ito yung at the moment na nagkaroon ng presence ng tubig dun sa ating soil. Okay, ito muna yon. And then we have this one. Okay? So this one naman, class, this is kapag nagkaroon na ng ng saturation yung fully saturated na yung soil samples natin. Okay? So yung ating dyan, class, yung ating K theta natin dyan, that is your unsaturated hydraulic conductivity in cm per second. Ngayon is equal to saturated hydraulic conductivity na. Okay, so Ks. So yan yung ating moisture profile at a later time na. Okay, so initial to, class, initial. And then after some time, nagkaroon tayo ng ganito.
Okay, so napuno na yung ating figure kanina, ah, yung saturated, tapos may dry soil. Okay? So ganun yung nangyari din dito, class. We have your saturated soil, kumbaga here. Tapos dito sa baba yung dry soil. Same is true with here. Ito, at time na na-reach na tong L, syempre may certain time yan, karoon tayo ng, ito na yung ating infiltration at that time. Tapos nandito na yung ating dry soil. Bumaba na yung ating wetting front. Okay? So, let's move to the derivation na class. I-move natin sa gilid yan. Okay, so balik tayo sa Darcy's Law. Yung Darcy's Law natin is ito kanina, Q is equal to negative K theta, that is your hydraulic conductivity, over by I times dH over dZ. Okay? So, ang sinasabi kasi sa book class, yung ating Q or ah, yung Darcy velocity natin, yan si Q, ay equal siya sa ating equal siya sa ating ah, downward infiltration rate. Okay? Si Q daw ay equal sa ating downward infiltration rate, which is approximately equal to negative Ks. Kasi 'di ba class, kanina K lang 'to, ay K theta 'to. Ngayon, nakita natin dito sa figure, okay, na si K theta is equal to Ks na. Okay? So, si Q is equal to negative F, si K theta is equal to Ks. Okay? So, we have Ks na dito. And then, this is a change in H kasi. Okay? Change in H. So, we have head at the surface. Okay? That is pressure head at the surface minus pressure head at the wetting front. Then, we have Z at the surface and Z at the wetting front. Okay? So, yan yung panghawakan nating pang-derive. Ngayon, kukunin na natin kung ano si H-surf at sa Z-surf, HWF, ZWF. Okay? So, ganito kasi yun. Ang ating pressure head kasi class is yan. Okay, may dagdag siya. P over gamma at pressure over by your unit weight plus depth. Okay? Plus depth. Yan. Yung gawin na lang nating isang variable yung ating pressure head. Yung pressure head na lang natin is yan. Parang trident na phi. Okay? That is the pressure head or suction. Suction. Okay, so HF, H.WF o sa waterfront daw is equal to a pressure head plus, di ba sabi natin kanina, this is a Z to class. Negative Z to, negative Z axis. That means itong L natin dito, negative. Okay? So, yung pressure natin dito, we have a suction. Siyempre, sinabi natin nung una pa lang na may suction. Specific suction sa ating wetting front. Okay? That is itong trident natin na to. And then, tapos, sabi dito kasi class, ito P over gamma or si trident plus Z. Ngayon yung Z natin dito class is itong L. Okay? So, negative yon. Siyempre, gagawin na lang natin itong negative. And then we have, yan. Siyempre, H surface natin, 0. 0 talaga yung pressure natin sa mga may hydraulics. Alam nyo na to. H surf. Pero sa mga iba, sabihin na lang natin talaga na ang ating pressure head at the surface, kasi nga, Z natin dyan is 0. Tapos pressure at the surface with contact with air is 0. So 0 over gamma. Okay? So 0. Yan. And then, we have Z surf to be 0. Sasabi ko lang pala, sorry. Ngayon, i-substitute na natin itong mga to class. Okay? I forgot pala. Ito. Hindi ko nasulat. I-take note nyo na lang. Negative ZWF, yan si negative L. Okay? Negative ZWF, yan yung si negative L. Okay, substitute the values. Yan. Okay, so further simplification. Okay, na bala mag-simplify na. Okay, so yung simplified version natin is equal to is
F equal to K of S times 1 minus C trident over L. Okay? So, yan. Siyempre, itabi muna natin yan. Punta muna tayo sa kabila. Tangan kakalimutan natin to. Okay? So, dito, move na tayo dito. Di ba sinasabi ni Sir kanina, F of S is, is just, ito, kikita nyo kasi ito, class, this is a rectangle. Okay, that is a rectangle. Ano ang width ni rectangle? MD. Ano ang I'm sorry. Ano ang width ni rectangle? L. Ano ang length ni rectangle? MD. Okay? Ano ba yung value ni MD? That is just si saturated ay yung moisture content at saturated 100% saturation saka si initial moisture content multiplied by your L. Tama ba? Yan. Okay, yan yung ating cumulative infiltration. Okay? Yan. Ayan. Ayan na si MD. Tapos, syempre, isi-simplify natin yan. Yan. LMD. Ngayon, ano ba ang meron dun sa ating may L na tayo dun, no? O di, transform natin yan into an L version. Yung. Okay? L is equal to F over MD. Substitute na natin yan ngayon dun. Yan. Okay? So, eto na yung ating form. Okay? For green arms infiltration model based on hydrology and floodplain analysis 4th edition, ito yung ating formula. F is equal to K of S times 1 minus phi, sabihin na lang natin mo ng phi, MD over F. Okay? Okay. Yan. Okay. So, bago tayo mag-move, I will show you a clip. Okay, may clip tayo dito na papakita ni Sir para maintindihan natin lalo tong infiltration natin. Hindi kasi nabigay ni Sir to dun sa previous natin. Pero same lang naman yung mangyayari from the with the previous models natin. 2 models May isa pa tayo next time. Magsasend na lang si Sir ng video. Pero let's watch this clip muna. Clip na to. Okay? Yan. Play ko. Class, watch yung yung wait the process. I think just watch the sponge. What happens to the sponge? Okay? So, bale, yan. Okay, so tignan nyo class Yun, diba? O, ang bilis. Ang bilis nakakuha ng tubig. Pero ngayon, class, tignan nyo. Habang tumatagal, bumagal na siya. Okay? Ang bilis niya na puno yung tubig kanina, yung sponge, di ba? Ngayon, bumabagal na ng bumabagal. Okay? Pansinin nyo, I think I can see movement. I think it's here. This part, this part. You see? You see, Tapos, ito medyo fully saturated na dito part. Meron pang iba na naiwan. So, pabagal na siya ng pabagal, class, see? Fully saturated na tong area na to, after some time. And then dito, hindi pa gaano dito. Okay? So, pabagal na siya ng pabagal. Pero still, nagkakaroon pa rin ng infiltration yan. Okay? So, let's see. Okay. So, move tayo dun sa dun sa explanation. Okay? Wait. Sorry. Yan. Okay. So, move tayo dun sa ating explanation. Okay. At time 00 to time 10 seconds. Okay? Time 00 to time 10 seconds, class. Ito yung final infiltration. Final infiltration natin. At time 10 seconds lang. A minute later, class. Okay, let's see. A minute later. Okay? You see the difference? Ito 10. Okay? Ito 10. Ito 1 minute and 10 seconds. Okay? Kokonti na lang yung naging difference nila, class, di ba? Pero dito kasi, class,
Ang bilis 'to, 10 seconds. Dito 1, may plus 1 minute, eto pa 'yan pa lang nadagdag, hindi niya pa lang fully yeah, 'di pa fully saturated yung ating sponge. Pero 1 minute later na yun. Nung una 10 seconds lang ganyan na. Ngayon 1 minute later ganyan, ganyan konti pa lang, okey? So, let's see kung bakit ganyan, okey? Okay, so ito yung ulitin ni sir, yung sa times 10 seconds. Tapos we have your yung sa ating 1 minute. Okay, so ganito kasi yung nangyari, class. Ang focus natin dito is this term. Tong buong to. Okay? So, f is small and this term, becomes larger. Okay? F is small and this term becomes larger. Okay? And then, f is large and this term becomes smaller. Okay? So, kapag maliit daw yung ating f class, malaki tong ating term na to. Kasi syempre, kapag maliit to class, pwede pang i-divide eh. Di ba? Ito multiplied by that, pwede pang ma-divide ng f. So, 1 minus yung f, magkakaroon tayo ng multiplier natin for ks. Okay? So, yun yung sinasabi dito. Ngayon naman class, dito sa kabila, if f is large, okay, this term becomes smaller. So, kapag ito, sobrang laki, papakita ni sir mamaya kung paano yun. Kapag ito sobrang laki class, ibig sabihin sobrang liit na yung ating sobrang liit na yung ating equation dito. I mean number 0.000 something. So 1 minus 0.000 something is just close to 1. Okay? So Ks times 1, yun na yung magiging yun na yung magiging infiltration rate natin. So, ito yung dalawang natin kapag maliit yung ating F, magma-matter 'to. Kapag sobrang laki nung F natin, simple ganito na lang ang sagot, okey? Tignan natin kung bakit, later. Ang focus muna natin is yung formula, okey? Papakita ni sir mamaya dun sa example natin. Papunta muna tayo sa ating, formula, limitation sa ating formula, 'yan. Okey, so advantages ng ating formula kasi, mathematically rigorous, tapos wait, that's not the pala, sorry. Ah, let's move, hindi pala dapat yun. Okay, let's see. Attention na class. Hindi ko na okay? So, let's see. Okay, malapit na tayo sa katotohanan. Yun, okay. So, hindi ko pala na-edit yun. Okay, so here, I apologize. Advantages niya, physics-based siya kasi nakabase siya sa Darcy's Law. Tapos, works well with vertical infiltration kasi nga, yun nga talaga yung model nila. Okay, for vertical infiltration only. And limitations niya kasi, kailangan natin i-measure to. Okay, yung trident at saka si K of S natin. And then next, ito, syempre, sinasabing homogeneous soil lang eh. 'Di ba? Wala na siyang pake dyan. Okay, so yun yung limitations ni Green Amps. So masyado niyang sinimplify. Pero yun naman kasi ang goal ng science to simplify things. Okay? Ang application niya, as expected, we have an application for agriculture. Okay? Predicts irrigation efficiency. Kung alam mo kung gaano kabilis yung infiltration rate ng inyong soil na ginagamit sa agriculture, alam mo na kung gaano kalaking volume ng tubig yung ilalagay mo. Okay? And then urban hydrology, since very physics-based ang Green Amps model natin, pinagbasehan siya noon ng mga later models of infiltration din. Okay? So balik tayo.
Punta na tayo sa ano, sa example natin. Okay, so we have two examples here. Okay? Ang example natin dito, we have a capillary dominance and gravity dominance. Okay, so ano yung capillary and gravity dominance? Okay, so for capillary dominance class, we have this. Okay, so in early infiltration into dry clay soil, ito yung given. Okay, yan yung given natin. So, syempre, ito yung formula. Okay, so let's see. Substitute the values. Yan. Okay, over 1, no? Over 1. Okay, so ang nangyari, we have a negative 3.25 cm per hour. That means, yung negative kasi class, infiltration siya pababa. Okay? So we have, ang tinutukoy kasi dito, yung tubig na nawawala dun sa surface. Okay, kaya siya nagde-negative kasi nga nababawasan yung ating tubig. Okay? So downward infiltration to. Okay, so may value tayo class ay negative 3.5 cm per hour. Hindi ko naman sinasabing walang value yung gravity dominance. Ang sinasabi ko, medyo malaki to. Okay, malaki tong value natin. cm per hour yan. Parang almost an inch, ay, more than an inch per hour. Okay? So, punta tayo sa ano, balik tayo dun sa isa. We have your gravity dominance. Okay, same. Pero, ang pinalitan lang ni Sir is ito. Okay, ito. So, solution, same lang din, pero pinalitan lang ni Sir 'to. Alam niyo yung i-input niyo sa calcu class? 9999999. Try niyo yun. Try niyong ilagay yun. 9999999. Try niyo lang. Okay, ang lalabas kasi dyan is ito. Okay? F of t is equal to 0.49 cm per hour. Okay? Ano to? Bar. Naka-bar. So, ibig sabihin, tong bar na to, dire-diretsong 9 yan. Okay? So, kapag dire-diretsong 9 yan, hindi ba natin pwedeng sabihing 0.5 na lang siya? Okay? So, ito yung sinasabi ni Sir. Ganito kasi yung nangyari. Nung una, syempre mabilis siya mag-infiltrate gamit yung video natin. Mabilis mag-infiltrate yung lupa natin nung una. Ngayon naman hanggang nung nagkaroon na ng saturation level, certain saturation level, yung ating tubig na papalapit na ng 100%, ang nagpapagana na lang ng ating infiltration ay yung gravity. Okay? So yung rate na lang ng pag-flow ng tubig natin nakadepende na lang yan sa gravity. So bumabagal siya hanggang sa magkaroon na lang siya ng steady rate which is gravity dominated. Nakadepende na lang sa gravity yung ating ano, ating pag-i-infiltrate ng tubig. Ay, so ganyan. So yung nangyari, kung ano talaga yung hydraulic conductivity ng ating soil, yun na lang din yung kanyang rate of infiltration. Okay? This happens for hours, baka days, weeks, gano'n guys. Basta kapag masyado ng puno yung ating sponge kumbaga, halimbawa yung soil natin is sponge, 'pag punong-puno na siya class, kukuha at kukuha pa rin 'yan, pero with the help of gravity na lang. Oo, hindi na siya yung parang yung rate natin nung una. So, ang sinasabi nito class, ano, gravity dominated na yung rate natin. And nung una is very large. So yung values natin for infiltration rate class, hindi talaga sila linear. Okay? So, kapag meron man yon na tanong, bahala na kayo dun. Okay? So let's move. Doon na tayo sa ating ano. Okay, so why does this matter tong ating green amps model at kung bakit natin naalam if capillary dominated siya or gravity dominated. So first we have this flood prediction. Okay, as said earlier. Okay, so short storms may overwhelm soil's initial capacity. Okay? Short storm may overwhelm daw. Ito yung may high F of T. Okay? Next, we have irrigation. Sandy soils have high hydraulic conductivity. So, nagda-drain sila masyado. Masyado silang mabilis mag-drain ng tubig. Okay? So,
Yan. And then three, contaminant transport. So, slow gravity-driven flow affects the pollutant spread. Okay, so yan yung mga ano, yun yung one of the reasons kung bakit three of the reasons kung bakit ginawa nila green and yung method at kung bakit importante na malaman if capillary dominated siya or gravity dominated. Okay? So that's all for green and amps. Yung last natin is phi index to be uploaded later. Okay? So thank you for listening. This is I think hydrologic losses part 3-2. Okay? So thank you.